Gaano kahalaga sa'yo na makita mo at makilala mo ang tunay mong ama? Mahalaga po. Bakit? Kasi po, siya po yung tunay kong tatay. Tsaka, yun po, kahit na gusto ko po sa kanyang ipagmalaki na, yun nga po, hindi po nagkulang sa akin yung nanay ko kahit na iniwan niya kami. Kung sakasakaling makausap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Siguro, napakarami ko po siguro ang katanungan. Pero, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin talaga. Siguro po parang, yun po, natatanungin ko sa kanya, ba't niya kami iniwan, ba't niya kami nilayan, ano ba yung naging dahilan? Tsaka ba't di siya bumalik? Alam niya naman yung bahay namin, nakapunta naman siya, alam niya naman yung address. Ba't di siya sumusulat? Pagkalabas nila Gerald at Mikey sa confession room, sinabi ni Matt kay Kuya kung ano ang kanyang nafe-feel. Medyo kinakabahan po ng konti. Na parang, medyo naiilang po ako eh. Bakit ka nailang? Hindi ko po kasi alam kung ano po yung magiging approach niya sa akin eh. Kasi po, sabi po ng mama ko, ugali daw po ng tatay ko, friendly. Kaya syempre, ini-expect ko po, maganda po yung approach. Sobrang tagal po namin hindi nagkita, tsaka hindi ko pa po siya nakikita. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan, tsaka baka pagkakausap po na po siya, hindi po ako mapagsalita. Gaano kahalaga sa'yo na makita mo at makilala mo ang tunay mong ama? Mahalaga po. Bakit? Kasi po, siya po yung tunay kong tatay. Tsaka, yun po, kahit na gusto ko po sa kanyang ipagmalaki na, yun nga po, hindi po nagkulang sa akin yung nanay ko kahit na iniwan niya kami. Kung sakasakaling makausap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Siguro, napakarami ko po siguro ang katanungan. Pero, hindi ko po alam kung paano ko sasabihin talaga. Siguro po parang, yun po, natatanungin ko sa kanya, ba't niya kami iniwan, ba't niya kami nilayan, ano ba yung naging dahilan? Tsaka ba't di siya bumalik? Alam niya naman yung bahay namin, nakapunta naman siya, alam niya naman yung address. Ba't di siya sumusulat? Kahit ayaw pang ipahalata ng happy-go-lucky na si Matt ang kalungkutan, obvious pa rin ang pagkadismaya niya sa nangyari. Sa dinner, kumain si Matt na nakatalikod sa mga housemates. Marahil, ayaw niyang ipakita sa kanila na sad siya. Matapos ang 9 na oras na duck walk, napansin ni Kuya ang paghihirap ng mga boys. Gerald, okay ka lang? Kaya mo pa? Kuya, huwag niyo pilitin kung hindi niyo kaya. Pag nakakapraning tataba. Gerald, Mikey, Matt, pumunta kayo ng confession. Yay! Good news kaya ito for the boys. Tinatapos ka na ang inyong duck walk sacrifice. Salamat po. Thank you, Papa. Ano bang natutunan nyo sa sakripisyong ginagawa nyo ngayon? Yung kung bulag nga ho matagal lang dating kung pinanganak bulag na tapos na-enjoy pa rin niya yung buhay niya kahit may kapansanan siyang ganun. Meron din naman ho parang similar na kung yung parang kapansanan namin kanina ho, yung walang paa ganun ho. Yun talagang nasasaktan po talaga. Pero yung iba ho sa kanila hindi hadlang sa kanila na mamuhay ng maayos ganun ho. Hindi po lahat ng hinihiling madali pong ibigay kasi kailangan po ito may karampatang sakripisyo po din. Ano po, yeah, everything's not easy. Tsaka, you have to earn and work for things you want. You have to deserve it po. Ang mga girls, supportive naman sa mga boys at matapos ang napakahirap na task, binigyan ng special massage ang mga former ducks. Pero ang tanong, pasado na ba kayo sa lahat ng sakripisyong pinagawa sa inyo? Matuloy na ba ang operation ni Meggie?